kapuso, napakinggan po natin kanina ang kwento at karanasan ni Princess. Ito po ay tungkol sa pagsasamantala sa kanya ng kanyang sariling ama. At kasama naman natin ngayon si Dr. Vanessa Cainghug, Child and Adult Psychiatrist mula sa Medical City at sa St. Luke's Medical Center para lalo tayong maliwanagan tungkol sa bawal na relasyong ito. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Cainghug. Good evening din po. Yes. Tung muna tayo sa ama ni Princess. Ano ang psychological profile ng isang lalaki, no, nagagawa ng ganito sa sarili niyang anak? Ang nakita ko po sa father ni Princess, nag-breakdown yung relationship ng father niya tsaka mother niya. In fact, namatay nga yung mother niya. Oo. Nagkaroon ng bagong karelasyon yung tatay niya, pero hindi naman daw nagtagal. Parang ang nangyari is inilipat ng tatay niya sa kanya ang role and responsibility ng wife at mother. Kasi sabi nga ni Princess sa akin kanina, parang ang trato daw ng tatay niya sa kanya ay para na niyang asawa. Okay. Tapos, may binanggit pa si Princess kanina yung madalas daw maglasing yung tatay niya at gumagamit ng droga. Kasi itong mga substances po na to, nakakatanggal talaga ng inhibition para magawa ng isang tao ang mga bagay na hindi naman dapat gawin. Ang isa pa hong nakita ko is mababa rin yung self-esteem niya kasi wala siya masyadong regular na trabaho. Sabi ni Princess, pa extra lang. Sa part naman ni Princess, Doktora, no? Ano yung maaaring maging epekto sa kanya kung hindi mailalagay sa tama, no, yung takbo ng buhay niya? Unang-una po, bakit si Princess ang naging major victim nito, hindi yung kapatid niya na panganay. Kasi ang kwento ni Princess sa akin, yung ate ay medyo rebelde, hindi sumusunod. So siya yung mabait at masunurin. Kaya siya ang naging biktima. Kung hindi po ito maisasaayos, ay maraming mga psychiatric problems na pwedeng mangyari or ma-experience ni Princess. Ang sabi niya sa akin kanina is nag-undergo na daw siya ng psychotherapy na tingin ko maganda at nakatulong sa kanya na makakope, mag-engage siya ng mga activities na productive. Isa sa mga plano po niya ay gusto daw niya maging social worker. Gusto nga. Ito ay isang magandang coping strategy para sa kanya. Gusto mo ka maging social worker? Opo, kasi po napusok po ako sa isang shelter. Yung parang Social worker ang nag-asikaso sa'yo. So, gusto mo naman pagka nagkolehiyo ka, ikaw din naman ang tutulong sa kapwa. Napakaganda. Maganda naman ang ng bata. Hindi ba? Kung may mga nanonood sa atin, halimbawa na Princess ngayon, na mga batang babaeng katulad mo, ano ang maipapayo mo sa kanila? Huwag po silang matakot na sabihin po yung totoo. Kasi mas magiging magaan po yung loob nila pag sinabi po nila yung totoo. So, Princess, maraming salamat sa pagparito mo, and we really wish you good luck. Salamat po. Dr. Cainghug, thank you very much for joining us tonight. Thank you. Magpapatuloy pa po ang ating masarap na chikahan dahil susunod na mamaya ang 7 paborito nating Pinoy street food sa Siyeteng-Siyete ni Joey sa pagbabalik ng Mel and Joey.